Good day, sir. Today, I will discuss my final project on object-oriented programming. Dito po, gumawa po ako ng system which is the library management system. Then, ito po yung pinaka-output po niya. Type ko po ako ng data. Then, hello Jerome. Then, another output po. So, borrow a special book or a regular book. So, I select the regular book. Then, I will select the number 1. Then, it will display the book title and a prompt saying, I want to borrow that book. Yes. Then, a prompt saying, successfully borrowed that book. So, I want to go again to the menu and I want to borrow another book. So, since I already borrowed a book, I cannot borrow another book until I return the current one. So, back again to the menu. Then, i-return ko po yung book. Then, i-display niya po ulit kung ano yung na-return kong book. And then, a prompt saying that if I want to return that book. Yes. Then, a prompt saying again that I successfully returned that book. So, going back to menu. This time, magbaborrow naman po ako ng special book. Then, dito naman po sa special book, same lang din po siya nung sa regular book, pero konti lang po yung data. So, magbaborrow po ako ng 2. Then, the book title and the prompt saying that I want to borrow that special book. Yes. And a prompt saying again that I successfully borrowed that book. I want to go back to menu again. Then, return a book. Magbaborrow po ulit ako ng special book. Then, since I already borrowed a book, I cannot borrow a book until I return the current one. So, ayun po. Yes. And this is the output of my system. So, exiting the system. Thank you for using the system. Goodbye. Okay. So, unang-una po is didiscuss ko po muna kung ano po yung 4 pillars ng OOP. So, and kung paano ko po siya in-apply. So, sa encapsulation, doon po nakasaad yung data na ilalagay ko po siya sa isang method or isa-secure ko po siya sa isang method para po pwede po siyang ma-access ng ibang class. So, okay. So, dito po, gumamit po ako ng encapsulation. Ito po. Then, sa encapsulation po, nakasaad po doon yung name or the student name, then the borrowed book or yung book title, and then using the setter and getter, kinuha ko po yung value ng name and then inassign ko po sa this.name ng name, which is eto po siya. Yung this.name, eto is equals to name or yung string name. Yung string name na po to is parameter po to na i-call out ko po dun sa main.java. Then the get name, then i-return niya po yung name, eto po. Then before niya po mag-return, kailangan niya po muna magkaroon ng data dito, which is kailangan niya po muna mag set ng name dito before to display the name. Okay, so dito naman po public void set borrowed book, string book title, then get borrowed book, this borrowed book. Okay, then number 2 naman po is the abstract books. Then gumawa po ako ng abstract class na
void display books and does get selection. Then sa abstract class na to, so paano ko po in-apply yung abstract class? Ganito po yun. Gumawa po ako ng books. Then, since yung abstract class is hindi naman po essential dito sa system ko, so, bali po, gumawa po ako ng eto po. Pero in the near future, magiging essential din po siya since basic lang naman po yung nagawa kong system. So, dito po sa books. So, public class books extends books. Ginamit ko rin po yung inheritance since I use the word extends. So, dito, in-override ko po yung method ng display books ng abstract books. Ito po. In-override ko po yon. Then, dinisplay ko po yung menu ng books. Then, override din yung get selection, which is andito po sa abstract. Ito po siya, int. Since may parameter siya na integer, so, ira-retrieve din po niya dito sa books. So, you can see dito po. So, gumamit din po ako ng switch 1 to 10. Then, the default is invalid selection. So, bali po dito, getter po yung ginamit ko and at the same time, gumamit din po ako ng abstract. Then, if I select the 1, it will return the value, clean code, or the book title. So, sa inheritance, ito po yung ginamit ko, yung extends. Then, sa abstract naman po is yung pag-override ko ng method sa isang class. Then, the polymorphism naman po, polymorphism is the special books. Ito po yun yung polymorphism. Since yung special books extends books, gumawa po ako ng class na special books and then the get selection, then override din po, then dito po, then sa main Java ko po, dito po gumagana rin po yung if gagawin ko po siya ng hindi ko po ina-apply yung object-oriented programming, mahaba po to, pero mas umiksi po siya dahil po sa object-oriented programming. So, dito po, gumawa po ako ng 4 objects, which is the student info, 3 objects since yung scanner is built-in po ng Java na scanner. Kaya po nagkaroon po ng import. Then, dito po sa student info, Jerome, ito po yung object ko, yung Jerome. Then, ito po yung object ko rin po na selection first and then the menu 1. Then, ito pong student info, selection 1, selection menu 1, ito po yung class ko or yung mga Java class ko nandito. So, ayun po. Then, ito yung object. Then, gumawa na rin po ako ng structure on building the user interface. Then, dito naman po, dito po yung lumalabas yung logic ko ng checking po ng borrowed books. So, if Jerome, which is ito po yung object ko na student info or yung that student is kukunin niya po yung get borrowed book ng student info ko. If nag-null siya, is not null, ibig sabihin may data. So, data, it will display the borrowed book. Ito po siya, Jerome.get borrowed book. I-return nyo po yung data nun. Then, from saying again that you cannot borrow another book until you return the current one. So, then, if that statement is not true, so, proceed to else. So, dito naman po, gumawa po ako ng object ng books, gumawa po ako ng object na book menu based po dun sa class na books. Then, system.out.print line. Then, ito po, select a book. Then, i-display niya po yung books ng book menu ko sa books. Ito po. Ito po yung i-display niya. Then, dito po, enter selection.
since ito nga po, selection 2, input 1 is next input 1 dot next line. Then, yung selection po niyan is mapupunta po sa selection 2. Then, ito po yan. String selected book is equals to book menu dot get selection. Yung book menu dot get selection is equals to get selection 2. Since may parameter siyang selection 2, kukunin niya po yung data ng selection 2 at gagawin niya tong parameter ng get selection ng book menu. So, sa books, meron siyang books menu. Ito po yun. So, yan. Then, kukunin niya po yung sa get selection and then selected, then the borrow. Then, since I am using the string on the tinrim ko po and then kinonvert ko into lowercase yung string na yon. Then, ayun po. If the borrow choice is equals to yes, then I successfully borrowed. If not, okay, not borrowed, let us know if you need anything else. Then, sa case number 2 naman po, ayun din po. Parang katulad lang din po siya ng return a normal book. Then, pero dito po sa case number 2, bali po, ang ginawa ko po dito yung sa special book naman po, which is the polymorphism example. Then, dito po, then sa books, special menu, ito po siya, books, special menu. Then, same lang din po ng structure dito. Selected. Then, dito po, yung special menu that display books. So, dito po, ito po yung polymorphism na ginawa ko. Since meron po akong books, special menu, and yung pagkakaiba po na itong book special menu is equals to new special books, and then, ito po yung book menu is equals magkaiba po sila. So, bali po yung polymorphism po na ginamit ko dito is kinall out ko po si books dito sa books class, and then tong sa books special menu, since meron pong override or abstraction, so ayun po, nagkaroon po siya ng special menu is equals to new special books. Then, ayun po, new special books. Ito po siya. Ito po yung abstraction na ginamit ko. Yung override and the inheritance again. Then, ayun po, and then if Jerome that get borrowed book is not null, same pa rin po. Then, run up is equals to false. Then, thank you for using the system. So, sa system na po ito, ginamit ko po yung 4 na pillars ng OOP, the inheritance, the abstract, and the polymorphism. So, yun lamang po, sir. Salamat po.